In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating pagpapahayag sa mga manok Kristo na hindi na po naisama sa banal na silta o sa Holy Bible. Mga kapatid, bago po tayo magpatuloy sa ating binabasa ang libro ni Enoch, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, dumadalangin po ako sa oras na ito. Nawa pagpalain nawa ng kagalingan sa bawat may karamdaman, lalo-lalo na po sa pandemic na kumakalat sa panahong ito. At nawa kaligtasan ibigay nyo sa bawat isa mula himpapawid pandagat man o panlupa man. Ito'y aking hinihingit niya dalangin sa inyo, Ama, ang bawat isa ng kahabagan. Patawarin niyo po kami habang kami nabubuhay sa mundong ito. Ito'y aking hinihingit niya dalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoon Kristo, sapagkat nasa inyo lamang po, Amang Diyos, ang kapurihan, kadakilahan, kalawalhati at kapangyarihan magpakailanman. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sapagkat kayo po ang Panginoon ng mga Espiritu. Mga kapatid, tayo po magpapatuloy sa ating binabasa. Nasa 12 yugto na po tayo, mga kapatid, sa libro ni Enoch at 64 na kabanata. At may iba pang hugis akong nakitang nakakubli sa lugar na iyon. Narinig ko ang tinig ng anghel na nagsasabi, ito ang mga anghel na silang bumaba sa lupa at naglantad ng mga nakatago sa mga anak ng tao at umakit sa mga anak ng tao na gumawa ng kasalanan. 65 kabanata. At nang mga panahong iyon, nakita ni Noah ang lupa na ito ay lumubog at ang pagkawasak nito ay malapit na, at siya ang bumangon mula doon at nagtungo sa dulo ng lupa at tumawag ng malakas sa kanyang lolo Enoch. At si Noah ay nagsabi ng 3 beses sa mapait nitong tinig, pakinggan mo ako, pakinggan mo ako, pakinggan mo ako. At aking sinabi sa kanya, sabihin mo sa akin kung ano ang iyong babagsak sa lupa, na iyong lupa ay nasa masamang kalagayan, at mayayanig kung magkagayoy ako ay papanaw kasama nito. At noon nga, nagkaroon ng matinding kaguluhan sa lupa at isang tinig na narinig mula sa langit. At ako ay napadapa at si Enoch na aking lolo at lumapit at tumayo sa aking tabi at sinabi sa akin, bakit ka tumatawag sa akin ng may pait na pagluha at pagdadalamhati? At isang utos ang dumating mula sa harapan ng Panginoon na may kinalaman sa mga naninirahan sa lupa, na ang kanilang pagguho ay matatapos na dahil sila ay nagkaroon ng kaalaman sa lahat ng lihim ng mga anghel at lahat ng mga kaguluhan ni Satanas at lahat ng kapangyarihan ipinaglihim at lahat ng kapangyarihan ng mga nagsasagawa ng pangkukulam at ang kapangyarihan ng pangkukulam at ang kapangyarihan ng mga gumawa ng hinulmang imahe para sa buong kalupaan, at kung paano ang pilak ay nagagawa mula sa alabok ng lupa, at kung paano ang malambot na metal ay nagsimula sa lupa, dahil ang tingga at latay hindi nanggaling sa lupa tulad ng nauna. Ito ay sa Sibol sila nakakukuha at ang anghel ay nakatindig doon, at ang anghel na iyon ay pinakamataas. At pagkatapos niyon, ang aking lolo Enoch ay hinawakan ako sa kamay at ibinangon at sinabi sa akin, sige na, dahil aking itatanong sa Panginoon ng mga espiritu ang dumapo ditong kaguluhan sa lupa. At kanya sinabi sa akin, dahil sa kanilang kabuktutan, kanilang paghuhukom ay naitalaga na, at hindi nararapat na magtagal sa akin magpakailanman dahil sa mga paggawa ng pangkukulam na kanilang sinaliksik at inaral. Ang lupa at silang naninirahan dito ay dapat wasakin, at ito sila ay walang lugar sa pagsisisi magpakailanman, dahil sila ang naglantad sa kanila ng mga nakatago, at sila ay mga kasuklam-suklam. Ngunit gaya nila, anak ko, ang Panginoon ng mga espiritu ay alam na ikaw ay dalisay
at walang kasalanan dito sa kahihiyan na may kinalaman sa mga lihim. At kaniyang itinalaga ang iyong pangalan na mapasama sa mga banal at mapapanatili ka kasama nilang naninirahan sa lupa at mayroong nakatalaga sa iyong mga matuwid na supling na parehong mga nagkakaroon ng paghahari at sa katanyagan, at mula sa iyong supling ay magmumula ang sibol ng matuwid at banal na hindi mabibilang magpakailanman. 66 na kabanata. At pagkatapos niyon, kanyang ipinakita sa akin ng mga anghel ng kaparusahan na silang nakahanda na pagdating at pagpapakawala ng lahat ng kapangyarihan ng katupigan, kung saan ay nasa ilalim ng lupa, na siyang magbibigay ng paghuhukom at pagkawasak sa lahat ng naninirahan sa lupa. At ang Panginoon ng mga espiritu ay nagbigay ng kautusan sa mga anghel na silang nagsasagawa na kanilang pigilan ng mga tubig na tumaas, ngunit dapat nilang siguruhin dahil ang mga anghel na iyon ay nakatalaga sa kapangyarihan ng katupigan, at ako ay lumayo sa harapan ni Enoch. 67 kabanata. At ng mga araw na iyon, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin at kanyang sinabi sa akin, Noah, ang iyong panahon ay dumating na. Umakyat ka dito sa akin, puno ng walang pagkakasala, puno ng pag-ibig at matuwid. At ngayon, ang mga anghel ay gumawa ng isang kahoy na bangka, at kapag kanilang natapos ang gawaing iyon, aking ilalagay ang aking kamay dito at pananatilihin ito. At doon dadalhin ang mga pagmumula ng buhay. At ang pagbabago ay itatalaga na ang lupa ay hindi manatiling walang naninirahan, at aking pabibilisin ang iyong mga supling mula sa akin magpakailanman, at aking palalakatin sa malayo silang naninirahan sa iyo. Ito ay hindi magiging hindi mabunga sa balat ng lupa, ngunit ito ay pagpapalain at pararamihin sa lupa sa pangalan ng Panginoon, at kanyang ikukulong silang mga anghel na silang nagpakilala ng kabuktutan sa nasusunog na lambak, kung saan ang aking lolo na si Enoch ay dati nang ipinakita sa akin sa kanluran kasama ang bundok ng ginto at pilak at bakal at malambot na metal at lata. At aking nakita ang lambak na kung saan doon ay may matinding kaguluhan at isang kaguluhan ng katubigan. At kapag ang lahat ng ito ay naganap na, mula doon sa nagbabagang tunawan ng metal at mula sa kaguluhan doon sa lugar, doon ay nagmumula ang amoy ng asupre. At ito ay karugtong ng mga katubigan, at ang lambak ng mga anghel na siyang nagdala ng kasalanan ay susunugin sa ilalim ng lupaing iyon. At mula sa lambak ay nagtutuloy ang lawa ng apoy, kung saan ang mga anghel na ito ay parurusahan na silang nagdala sa kasalanan sa mga naninirahan sa lupa. Ngunit ang mga tubig na iyon ay magsisilbi sa mga hari at makapangyarihan at mga pinagpugayan at sa kanilang naninirahan sa lupa, para sa kagalingan ng katawan, ngunit para sa kaparsahan ng espiritu. Ngayon ang kanilang espiritu ay puno ng pagnanasa na sila ay dapat parusahan ang kanilang katawan, dahil ang kanilang itinanggi ang Panginoon ng mga espiritu, at nakita ang kanilang parusa araw-araw at hindi pa rin naniwala sa kanyang pangalan. At sa patas gaya ng nasusunog na kanilang mga katawan ay magiging mas malala, isang nararapat na pagbabago, ang pagpapalit sa kanilang espiritu magpakailan paman. Dahil sa Panginoon ng mga espiritu walang salita na hindi mabibigkas, dahil ang paghuhukom ay darating sa kanila dahil sila ay naniniwala sa pagnanasa ng kanilang katawan at itinanggi ang espiritu ng Panginoon. At iyon pa rin ang tubig na nasa sa ilalim sa pagbabago sa panahong iyon, dahil kapag ang mga anghel na iyon ay parurusahan sa mga tubig
na itong mga tubig sibol na ito ang magbabago ng kanilang klima. At kapag ang mga anghel ay umakyat, ito ang mga tubig ng sibol ay magbabago at magiging malamig. At aking narinig si Michael na sumagot at nagsasabing, ito ang paghuhukom kung saan ang mga anghel ay huhusgahan bilang katibayan para sa mga hari at mga makapangyarihan na nagkamit ng lupa. Dahil itong katubigan ng paghuhukom ay nagsasagawa ng kagalingan ng katawan ng mga hari at ng pagnanasa ng kanilang katawan. Kaya nga, kanilang hindi makikita at hindi paniniwalaan na ang katubigan ay magbabago ay magiging isang apoy na masusunog magpakailanman. 68 kabanata. At pagkatapos niyon, aking lolo na si Enoch ay ibinigay sa akin ang kaalaman ng lahat ng lihim ng aklat ng parabola na nasa kanya ay ibinigay at kanyang pinagsama-sama para sa akin sa mga salita ng aklat ng parabola. At ng araw ding iyon, si Michael ay sumagot kay Rafael at sinabi, ang kapangyarihan ng Espiritu ay naghatid at ako ay naligalig dahil sa kasagaran ng paghuhukom sa mga lihim. Ang paghuhukom sa mga anghel, sinong makatatagal sa matinding paghuhukom na siyang isasagawa? At paglaon sila ay matutunaw. At si Michael ay sumagot muli at sinabi kay Rafael, sino siya na ang puso ay hindi lalambot na may kinalaman dito? At sinong magtutulot ang hindi nababahala sa tabak ng paghuhukom ay darating sa kanila dahil sa kanilang nagdala sa ganito at naglabas. At ito ay darating kapag siya ay tumayo sa tabi ng Panginoon ng mga espiritu. Sinabi ng Michael, ang ganito kay Rafael, hindi ko ilalagay ang aking tingin ng kanilang sasapitin sa mata ng Panginoon, dahil ang Panginoon ng mga espiritu ay nagalit sa kanila dahil sila ay gumawa na akala nila sila'y Panginoon. Kung kaya lahat ng nakatago ay darating sa kanilang nang walang hangganan, maging anghel kahit tao ay magkakamit ang bahaging ito, ngunit mag-isa nila tatanggapin ang kanilang paghuhukom na walang hangganan. Mga kapatid, tayo po hihinto sa yugtong ito at magkakaroon po tayo ng 13 kabanata. Nawa kung sino man makarinig ito ay pagpalain ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa.